Yes, Sentol. Pero dahil nga nung nabanggit natin kanina, dahil meron tayong bagyo sa Pilipinas at meron pang dalawang bagyo na posibleng pumasok ngayong linggong ito sa ating bansa, importante po sa disaster preparedness no, yung accuracy or hindi man at least close to yung improve weather prediction. At para tayo po, meron pala Sentol na website na nagpo-provide ng konteksto at localized na weather at climate phenomena. Tiningnan ko, Sentol, yung website po ng Japan Meteorological Agency, Korean Meteorological Agency, tsaka Taiwan. Sila, Sentol, very interactive yung kanilang website. Ang nasubo ko particularly yung sa Japan Very interactive kasi hanggang barangay level, Sentol. Merong mailalahad nila yung weather forecast for the day, Yung atin, for the hindi whole pa week. ganon. Opo, tiningnan, yung atin hindi pa po ganun Parang meron pang room for improvement po talaga para mas mag-provide ng proper context para po sa ating mga kababayan. Kasi mahalagang aspeto nga po yan ng weather forecasting at ng disaster preparedness. At kaugnay po niyan, Senator Tol, para tayo ibigyan ng karagdagang insight kaugnay po nito, nasa linya po ng ating komunikasyon si Dr. Jerry Bagtasa, professor po ng Institute of Environmental Science and Meteorology. Nabubulol pa ako. Ng University of the Philippines. Good morning po, Dr. Bagtasa. Hello, good morning po. Good morning. Opo, Good morning. Opo. Sir, gaya na nabanggit namin kanina, as an expert po in the field of meteorology and atmospheric modeling, how important po ba yung pag-provide ng hindi lang simpleng data, Dr. Jerry, the actionable data na that can be translated into na pwede pong mag-translate into policy o magpo-provide ng mas klarong direksyon sa ating mga kababayan at sa ating pamahalaan. How important is that po sa disaster preparedness? Yeah, of course, napaka-importante kasi paminsan, in many cases actually tama yung forecast But sometimes the problem is hindi naiintindihan nung tao on the ground na yung kung ano yung sinasabi and kung ano yung gagawin nila eventually. So I think yung problem with the communication, malaking bagay yan. And it's So, very paano nyo important. ma-address yan? Paano nyo ma-address yung problemang yan? Di ba medyo pwede Tagalogin na lang. Magaling mag-Tagalog. Isa po yun, Senator. Tagalogin or yung sa local language. I think yun yung isang mahirap sa atin. Even sa education na lang or dito sa na sometimes I understand yung pag tumitingin nga yung mga tao sa website ng Pag-asa, tapos naka-English siya and then may mga jargon na hindi naman lahat naiintindihan yung mga terminology sa I think that makes it very difficult. So, yun, I think yung itong website Sentol ng Korea pinicturean ko po kasi. Meron agad picture, Dr. Jerry. Umpisa pa lang ng interface nila. Meron agad yung mapa ng buong Korea, tapos 8 degrees Celsius, o kung may ulan, merong picture ng ulan. Nakaano na po siya? Yung nakadetalye na po, buong mapa ng kanilang bansa, tapos kada lugar nakalagay doon 8.3 degrees Celsius, 9 degrees Celsius, o kung makakaranas po ng pag-ulan, ganun po Madaling naiintindihan yun po ang punto, Dr. Bagtasa. Yes, tama po kayo. So, familiar po ako na tumira po ako sa Japan before. And ganun din po yun sa at tama po kayo parang sa barangay level po nila. And I think yung isang part din yun yung tao, malaki yung tiwala sa weather agency nila, malaking tiwala dun sa forecast. And then, of course, nagkakamali din yung forecast, but they tend to see it as yung parang yung potential na mangyari at ginagamit for everyday use talaga. So dito sa atin, medyo nakikita ko na tuwing umaga, halimbawa, hindi ganun ka say for example, pag tumitingin sa TV, hindi ganun ka yung forecast. Just a few minutes in an hour or so. Pero kung sa Japan halimbawa, lahat ng TV stations in the morning, lahat sila may weather forecast na naka-display lang all morning and I think that actually helps in yung instilling na may weather na dapat
kailangan natin pansinin, and ito yung mangyayari for today. So, yung kumbaga pinapasok na sa psyche ng mga tao na Yes. nandyan yan, whether may forecast tayo and so on. And eventually, kumbaga, natatanggap ng tao yung mga forecast na to. So yung And naintindihan. yung aspect ng forecast, Dr. Bagtasa, equipment-wise, skills ng ating mga yun ay wala tayong problema doon. Yun lang papaano ita-translate na maunawaan ng mga tao. So Communication. siguro yun ang i-hire natin, i-hire ninyo yung mga ganun translators kasi yung kagamitan nandiyan na information sharing nandiyan na yan. Yes, opo. Actually, dati ko pa sinasabi na in terms of equipment, I think enough, of course, will help kung mas marami. But for now, enough na naman. It's a tao yung kailangan natin. Tao na gagawa ng science, tao rin na gagawa ng communication. I think that's Communication siguro ang pinaka-importante ngayon kasi kahit yung scientific jargon, di naman maintindihan yan eh. Naintindihan sa Ilocos, Ilocano salita. Naintindihan sa Visayas, Visayas salita. Yung sa Bicol, Bicol din. Di ba? Hindi naman nag-aral tumira yun sa Japan, kagaya mo. Di ba? So Exactly, dapat opo. siguro malaymanize nyo yun. Yun ang, marami pa ito. Gaya ngayon, sa norte ang bagyo, paano na yan? Yung matagal ko na sinasabi na kung ilan yung amount of rainfall, yun ang sabihin. Yun. Yung sina Dr. Bagtasa, Sentol, parang yan yung gap ba, Dr. Bagtasa, na gusto nyong ma-fill? Kaya meron kayong Weather Manila na website? Yes, yun nga po, yung parang sa Japan or Korea na meron kang kumbaga parang isang quick look na yung mapa, makikita agad kung nasaan, ilang millimeters and so on. Although, sometimes it's still difficult to understand for the layman kasi marami pa rin sa atin napansin ko na hindi marunong tumingin kung nasaan tayo sa mapa. But I think ulitin lang ng ulitin, alamin kung nasaan ka and so on. Eventually, makukuha rin yan. But tama po si Senator na yung iba-iba pa yung level of education, diba? Tapos yung language, mahirap po talaga. And kung pag-uusapan naman natin doon sa side ng science, mahirap din yung forecasting ng ulan particularly. Mahirap talaga siyang gawin. And yung accuracy talaga still relatively low. But I mean, pwede natin, kumbaga meron naman tayong parang guide. Hindi naman siya perfect, pero it's a guide that we can use tuwing may mga ganitong weather Yung disturbance. inyong mapa pala, Dr. Bagtasa, ito sento lang maganda, merong mapa na may amount of rainfall sa specific na lugar at meron na ring number of affected individuals. Meron na tayong hazard map, Sentol, kaya lang it's another thing kung yun ba ay nagagamit sa disaster preparedness. Kasi wala tayong nakikita, parang hindi na i-exhaust yung ating yung ating hazard map pagka may ganitong kalamidad, ano po. Paano natin pagsasamahin yon, Dr. Bagtasa? Kung pagsasamahin ng question, it's really about you getting the right people. So yun sa bawat LGU, yung mga disaster risk reduction officers, I think yung kailangan talaga nila ng more training on getting yung data from Pag-asa, getting data from somewhere else like yung sa itong map na to. At yung magsisynthesize ng magsasama-sama ng information. Yung flood maps din, available yan. But sometimes it takes time talagang matagal at saka mahirap mag-train ng tao na, and of course, yun, dapat magstay sila dun sa trabaho nila. No? Takes time, but I think yung meron ng mga nagawa in the past a decade and a half, I'm guessing. Marami na naman nagawa, but obviously, there's still more that we can do. Ayun. At Sentol, opo, yun ding Japan, sorry, meron silang nilalabas na climate change monitoring report yearly. Ito po ay maganda rin yatang i-adapt natin sa Pilipinas Tsaka sa Japan, siguro, ang pagkakaiba sa atin, isa lang ang lingwahe nila. Ayun. Tama naman, Sentol. Kaya yung pagkakaunawaan. Isa lang yung i-discuss, isa lang. Siguro, ile-laymanize lang nila. So sa atin, napakaraming lingwahe.
Yeah. Doc, parang ayan. Yes, opo, yes, Dr. Jerry Bagtasa. Oho. Tsaka meron silang very exhausting and interactive. Especially yung climate change monitoring report. Ito very important din po ito Meron din sila accessible po sa mga tao. Sa atin po meron din naman Sentol. Kaya lang for very brief then for further information. At saka You baka have walang to- signal sa ibang lugar sa atin. Paano naman mako-open sa internet, Apo. di ba? Opo. Pag may bagyo na, ay wala nang kuryente. Wala na signal. Oho. Siguro it goes both ways, po, Dr. Jerry Bagtasa. Ini-educate natin yung, siguro pati media, po, in that way din, on paano rin kami makakatulong na maitatranslate namin yan ng mas madaling maunawaan ng mga tao. Yes, definitely. Yung media parang kayo yung nakaharap talaga sa tao So, yeah, yung translation I think napaka-importante kasi yun nga, ang daming terminologies and admittedly talagang sometimes nahirap talaga intindihin yung ano yung mangyayari. So, it's difficult to explain. And yung media, di ba, has a way of yung parang more digestible yung information for the people. Mas maiksi, mas compact, gano'n. Very important yan. I think dahan-dahan papunta tayo ron. But Yes. sometimes hindi tayo makapaghintay dahil yun nga, yung mga Yung mga hazards namamatay talaga. ho kasi Yeah, exactly. Opo. Yung Weather Manila website, Dr. Jerry Bagtasa, ito po ay, you are the one behind nitong website na ito. Can you provide us the features nitong inyong Opo. website? Opo. So, yung isang way kasi para makapag-forecast tayo ng ulan at saka any disturbance ng medyo ilang araw na lead time is by using models. Hindi siya with the use of yung mga tawag dito, yung mga observations and so on. So, model talaga yung pwede nating yung currently ang kaya ng model is up to 2 weeks. So, up to 2 weeks pwede tayo mag-forecast. Kaso, yung lagpas ng 5 araw, medyo mababa yung accuracy. So, dito sa Weather Manila, ang ginawa ko lang is up to 5 days. So, at least in the next 5 days, medyo may idea tayo ano yung mangyayari. And essentially, model yung ginagamit dyan. Yung sa model naman, so kailangan ng isang malakas na computer para mag-run nitong mga to. Galing sa mga information galing sa buong mundo, in fact. So yung information na ginagamit sa US, sa Europe, or even parts of yung sa East Asia is the same, actually the same information na ginagamit dito. Kasi magkakakabit naman lahat ng hangin Yung hangin, say for example, yung amihan, nararamdaman natin dito sa may norte, pero actually galing yan sa China, na nanggaling pa sa tumatama sa Mongolia, tumatama rin sa Russia. So kumbaga iisa lang yung buong mundo, yung information iisa lang yan. So it's just a matter of yung selecting kung ano yung kailangan natin. Tapos yun yung ginagamit natin, yung information from the whole world. And so mga 5-day forecast. Oho. And then, siguro po, lastly po on my part, Sentol, as an expert sa meteorology, ito po bang nararanasan natin na malimit na typhoon category na bagyo, onset na po ba ito ng La Nina phenomenon? Yes, partly may kinalaman niya. Kasi yung isang characteristic ng isang La Nina ay sa end of the year, so ngayon na yun, November, December, mas maraming bagyo talaga. Tapos maraming bagyo na nabubuo dito lang sa east ng Pilipinas. So nangyari ito noong 2020, I remember, yung sunod-sunod din na bagyo sa Bicol. Ngayon nangyayari ulit. So yes, it's a partly factor yung La Nina dito. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Jerry Bagtasa. Salamat po. Ayan po si Dr. Jerry Bagtasa, Sentol, ang professor ng Institute of Environmental Science and Meteorology ng University of the Philippines at nasa likod po ng Weather Manila website. Ayan.